taboos. That could mean taking up the Interior Minister Horst Seehofer's suggestion of curtailing the rights of those who spread hate speech, perhaps freedom of expression or even the right to vote. She also touched on the state's past failures in detecting neo-Nazis, saying the relatives of their dead victims were owed answers. Mike Sanders reporting. You're listening to the latest world news from the BBC. You're listening to the news from the BBC. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire. Dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tinan mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ituubra. Oh yeah! Oh yeah!
pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit pasasabugin ang baho mo, sa lapid fire walang sinisino. Percy, lapid fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At syempre po, gaya ng dati, muli po tayong tatalakay ng mga mahalagang paksa na ating po pag-uusapan ngayong gabi. Welcome naman ang inyong mga reaksyon dahil meron po tayong mga landline dito po sa ating impila na maaari po ninyong tawagan. Meron din po tayong mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon na ating pong babasahin. Sa mga nanonood po naman ng ating live streaming, tayo po'y napapanood saan man dako ng mundo sa pamamagitan po ng live streaming. At yan po'y mapapanood sa Facebook. Meron din po tayo sa YouTube. Samantala sa mga sumusubaybay po ng ating live streaming sa FB, sa gawing kanan, meron po tayong chat room kung saan maaaring i-type ang inyong mga reaksyon. Babasahin po natin yan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama po natin sa ating technical side ngayong gabi ang ating technical director si Braille hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng palatuntunang Rapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Humingi po ng paumanhin si Presidente Duterte sa mga mangingisda. Pero sinabi niya, iginiit po niya na ito ay aksidente. Pero mga kaibigan, ba't pa tayo mag-iimbestiga kung may conclusion na po tayo na aksidente lang yan? Wala na po yung mga investigasyon na yan. Dito naman sa sa kaso ni dating DFA Secretary Del Rosario na hinarang din po sa Hong Kong at hindi pinapasok, pinabalik din dito sa Pilipinas. Dahil po dyan, pinagutos na, nakansilahin na raw yung mga passport ng mga dating diplomat at saka yung mga naging kalihim ng Department of Foreign Affairs na humahawak po ng mga diplomatic passport pero wala na ho sa serbisyo.
Kasi ngayon ano yan sinasabi nito mga iba na magagaling. Nagtataka naman ako. May mga kung sino-sinong nagko-comment. Ano yan ibang issue yan Kailangan para malaman mo yan. Talagang matagal ka nagserbisyo sa gobyerno. O dapat na tama tungkol sa nangyari kay Del Rosario. Yung ba parang usurpation ang gusto nilang palabasin. Gumamit siya ng passport na hindi siya entitled. Ganun ba yun? May mga ganung paniwala na yung iba. Paniwala lang nila yun. Kasi napanaginipan lang nila yun Wala kasi silang alam sa sa kung ano talaga yung pinagbabasihan, bakit ang mga dating mga ambassadors, ang dating mga foreign secretary, kasi yan ang pinaka-top diplomat kung tawagin. Mga kaibigan, bakit nakagagamit ng passport kahit wala na sila sa serbisyo? Yun po yun Ang dahil magaling na akalain mo alam nila yun. Meron pa nagsasabi, ba't daw pumunta ron si Del Rosario sa Hong Kong? Alam naman niyang nag-file siya ng kaso ron. Pupunta ka raw ba sa bahay na inaaway mo? Ano yan? Domestic? Domestic issue yung sinasabi nito mga to. Hindi wala sa international protocol Mga kaibigan Talagang ang dami naging pangahas ngayon. Naantay ko magsalita si Bruce Lee, si Robin Padilla. Alias Bruce Lee. Ano masasabi mo, Robin, sa nangyari kay dating Ambassador Del Rosario dun sa Hong Kong sa ginawa sa kanya ron bilang isang pantas na tao na parang si Soriano. Robin Padilla, na masasabi mo? Tulad mo na dati ex-convict, hindi makaalis ng bansa papuntang Amerika. Ang mga kaibigan nabigyan ng pardon. Yun na ba katalinuhan na ba yun? Mga kaibigan, mga tao dito sa Pilipinas, Mickey Mouse sa Amerika, isa lang ang Mickey Mouse Dito ang dami. Nagpapatawa, hindi naman kalbo. Lintik ang mga Pilipino. Ang gagaling magpanggap. Lalo na yung mga miron. Nagdamo kayo. Ginugulo nyo bansa. Walang wenta. Natawa ko dun sa opinion. Ba't daw pumunta rin si Del Rosario? Siyempre, ini-expect mo raw parang gusto sabihin, bahay ng may bahay. Ano bang panahon to? Ano ba? Saan ba tayong panahon ngayon? Nakakatawa na itong nangyayari sa atin mga kaibigan Hindi ko alam kung anong nagbunsod sa mga na inom. Nakain ito mga Pilipino to. At nawala ng kahihiyan.
nawala ng kahiyang ika nga pangahasan ng mga issue. Baka sisihin natin sa bandang uli niya, Facebook na eh. Dahil lang sa mga irresponsable, hanap tayo ng ibang sisisihin. Ano po? Ay, nako. Dapat hindi na sinabi ng Pangulo yung ano. Maganda na sana yun. Nag-apologize sa mga mangingisda na sila'y inabandon. Hindi na sana dinuktong yung yan aksidente lang. Ano na yun, paniwala na kayo dun eh. Ibig sabihin kumbinsido na kayong aksidente yan. Ba't pa tayo mag-iimbestiga dyan? Ba't may mga kung ano-ano pa tayong mga joint investigation. Yung joint investigation lang, medyo malabo yun. Sipin mo, yung naka-aksidente, yun na mag-iimbestiga. Ewan ko. Sa bahala kayo. Basta't ako'y natutuwa sa inaasal ng marami na ang tatalino na, may Bruce Lee pa tayo ngayon. Uy, alam niyo yung kaalaman. Continuing process yan eh. Hanggang sa mamatay ka eh. Di ba yung kaalaman at laging merong bagong kaalaman. Kaya yung kaalaman, yan eh, walang katapusan yan eh. Ang pagsasaliksik, mga kaibigan, po. Pero pagka ganito tayo, ang dami nag-uopinion, mga kaibigan. Akala mo ang daming pinagdaanan. Linti ko mga makapagsalita sa Facebook. Dapat ganyan na lang ang trato natin minsan. Kaysa nag-iinit ang ulo natin pag nakakabasa tayo ng mga kagaguhan. Diba? Matatawa ka na lang. Mas maganda pa kaysa tayo ma-stress. Mantakin mo. May international protocol yan. Bakit ngayon lang pinagbabawal? Ibig sabihin, dati pwede yung passport. Bakit ngayon lang nag-issue ng pagbabawal? Como ba, parang gano'n na rin yun. Kung ano yung stand dun sa, sa nangyari dun sa Recto Bank, gano'n na rin sa kaso ni Del Rosario. Wala na tayong inaasahang iba pa. Kung hindi, kung ano yung ginagawa ngayon ng pamahalaan natin, yun na yun. Wala nang karapatan o anuman na base sa dapat igalang na protocol. Isipin mo, kung talagang hindi pwedeng paggamit ng passport na diplomatic para sa isang dating opisyal, kung tawagin top diplomat. Mga kaibigan, kung yung mga ambassador nga lang, di ba? Basta former ambassador ka, binibigyan nyo ng pribileyo na magamit niya yung kanyang diplomatic passport. Not necessarily, pinaliwanag naman na entitled ka sa mga privileges na ibinibigay sa isang yung
kasalukuyang diplomat. Bilang kortesiya lang yun, yung paggamit ng diplomatic passport. Pero itong mga tao rito, akala nila kung wala na sa pwesto, bawal na yung gumamit ng diplomatic passport o kaya wala ng karapatan ng isang tao. Meron. Ako lang di ba nagbiyahe ako minsan. Nagsama sa akin dating diplomat, dating ambasador. Ganun din ang passport. Sasabihin ninyong di pwede yun. Dahil magaling dito talaga. Pinag-uusapan dyan ng isang Pilipino, sana binlacklist nila para hindi mapahiya. Yun maliwanag na gustong ilagay sa kahihiyan. Si Del Rosario, pati yung si Conchitina Carpio Morales. Wala na nga hong yung ibang kahulugan yung ginawa sa kanila kung hindi yung paghahain nila ng kaso labang kay Xi Jinping. Laban sa China. Di ba? Wala nga namang coincidence yun. Pero ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas, may mandato ka. Ang gobyerno ng Pilipinas, may mandato ka. Dito nyo lang kasi ginagawa na pagka hindi ka sang-ayon, parang wala na siyang bahagi sa anumang proteksyon ng gobyerno. Yung sinasabi natin proteksyon. Basta ikaw, mamamayang Pilipinas ka, kung ano yung kasunduan ng mga bansa, entitled lahat ng Pilipino ron. Hindi naman wanted dito yan. Sana wanted dito yan. Pwede mong gawin yun, di ba? O kaya, pag ginawa yun, dapat tumindig ang gobyerno natin. Napaboran pa tuloy yung China. Isipin mo, dahil dyan sa insidente na yan, para hindi ma-offend ang China na silang nagpahiya dito sa mga taong ito, cancelin na lang lahat yan, passport na yan. Hindi yun ang kahit ba gumagamit ng regular passport yan O si Conchita Carpio Morales ba gumamit ng diplomatic passport? Yun ang tanong. Hindi siya gumamit, di ba? Pero hinaras siya. Ngayon, sa mga ganong situation, hindi makakaiwas ang gobyerno. Huwag niyong iwasan ang responsibilidad, yung pananagutan, na may mandate ka para proteksyonan ang isang mamamayang Pilipino. Ano yan, mamimili? Yan ang hindi maganda Hindi na hindi na nakakabilib yan. Pag hindi ka kasang-ayon bahala ka sa buhay mo. Walang pakialam ang gobyerno sa'yo. Ikaw pa sisisihin. Whether yan, kasi may nagsasabi, no? Mga mababaw ang mga depensa.
Ba't kaya niya pumunta ron? Sinadya mo yata yan dahil alam mong ipapahiya ka eh. Ano yun? Saan tayo kumukuha ng mga ganong logic? Mga kaibigan, ha? Ito naman si Luxin. Tinawag naman bobo si Leni Robredo. Ay, nako buhay. Second highest official of the land. Tawagin mong boba. Walang utak. Nasa ilalim ka niyan eh. Hanggat siya nakaupong Vice President, entitled siya sa respeto. Lalo ng mga nasa gobyerno. Walang ganyanan. Ibigyan na ninyo ng maling Lalo na yung ganyang mali, yan ang gustong gayahin ng mga idiot. Mga gustong magmarunong. Magagamit nila. Kung yung ginawa ba't hindi natin magagawa? Di ba? Isipin mo iba na ngayon. Hindi, ang pinakamaganda na lang dyan, ba't dumalo pa kayo doon sa ASEAN? Na kayong dumalo. Mag-withdraw na kayo sa lahat ng international organization na may commitment at kasapi ang Pilipinas habang ito ang administrasyon. Ganun lang yun. Hindi yung nananatili kayo miyembro, ayaw ninyong irespeto, ayaw ninyong gawin ang inyong responsibilidad. Para saan pa yung mga kasunduan na yan? Kung hindi naman pala nyo igagalang yan At nagpupunta pa kayo ng ASEAN. Kung ayaw naman yung pumunta, pwede, di ba? O halimbawa, magkaroon ng okasyon ng United Nations, mga presidente. Sigurado, di pupunta si presidente natin. Di pwede, di ba? Saan ba sila nag-withdraw? Sa ICC? Withdrawhan nyo na lahat dyan. Atras na tayo dyan. Pagka nagsalita yung mga bansa naman na miyembro ng mga bansang meron tayong pakikipagkasunduan, miyembro tayo sa mga kasunduan na yan, sang-ayon ng Pilipinas. Mga kaibigan Mario Joseph, ayaw nating kilalanin. Kaya ka nga nag-membro dyan Diba, pag nagsalita sila, nagagalit tayo. Hindi tayo pwede magalit. I-depensa ninyo kung talagang yung sinasabi nila ay nakapaloob sa mga kasunduan. Kung hindi nakapaloob, that's the time na pwede tayong magsalita laban sa mga, pwede natin sabing, hindi natin pwede sabing panghihimasok Lalo na kung mga nagsasalita, may kinalaman sa, tayo, miyembro tayo ng United Nations, di ba? Pag nagsalita yung United Nations, pakinggan mo. Hindi pakikialam yun. Kasi miyembro ka ron Ang masama, makikialam sa kanila, hindi miyembro. Hindi ba? Parang lang yan. Any organization dito sa Pilipinas. Halimbawa, kukwestiyonin ko, ba't ganyan kayo mamalakad sa nyo? Organisasyon nyo. Hindi naman ako membro nun. Dapat mag-question, una, yung membro.
Hindi, ba't kayo pinupunan niyo yung organization ni Eli, Bad Eli, Kuyukot Soriano. Kaya kinu-question natin kasi may mga paglabag sa batas. Parang yung kapa. Di ba? Ba't pinakialaman yan? Kasi may paglabag na sa batas. Ganun lang ho yun. Pero kung doon sa patakaran lang nila na naaayon sa batas, hindi sila pwedeng pakialaman doon. Kung hindi ka miyembro, ganun lang yun. Pero pag may paglabag sa batas, tandaan ninyo, yun pwede. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay, ang bilis, ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel, bahay tibay, stormproof steel houses. May lupa ka, isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man, o lumindol, o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Bravo! Ang pagi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 l. Bravo! Susubod lang na sukat. Bravo! Laging good na good. Basta may bravo. Ready ako. Ready ako. Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Minsan ako'y napasama naanyayahan, sinama ho ako. Kasama ko pa yung misis ko Inimbita kami dyan sa Hong Kong. Mga kaibigan, dinala kami nung dati kong boss yun Diplomat dati yun. Nakita ko yung passport niya, diplomatic passport wala na siya sa wala na siya sa dati niyang pwesto, mga kaibigan. Kumbaga private citizen na siya, pero nakakagamit pa rin siya ng pribilehiyo na yon na diplomatic passport. Wala namang ibig sabihin yun Kasi yung nagsama sa akin, nakita ko hindi ko alam may dala siyang papel bukod doon sa passport. Lagi siya may dalang papel. Alam niyo kung bakit? Kasi may baterya sa puso yun. Hindi ka pwedeng dumaan doon sa mga sa mga x-ray. Delikado pala yun. So, idadaan ka sa ibang lugar, mga kaibigan. Nakita ko hindi naman yung regular yung process na binigay sa kanya Kahit pa paano, mayroon pa rin konting natitirang doon. Privilege, mga kaibigan, bilang dating diplomat. Pagkatapos, ang gagawin natin anong tawag? Ang gagawin natin babaguhin na ngayon natin ang patakaran para lang maging lalong kahiya-hiya si Del Rosario. Aminin natin at sa hindi, si Del Rosario, mamamayan ng Pilipinas yan. Ngayon, ang ating gobyerno
ay may responsibilidad sa ating mga mamamayan. O katulad halimbawa, yung mga OFW, dalawang klase yan eh. Merong, ano tawag dito? Merong OFW na legitimate, yung documented. At meron din OFW na undocumented, yung illegitimate, yung mga illegal ang pagpasok para magtrabaho sa bansa na kanilang pinuntahan. O, hindi mo ba? Ngayon, ito yung madalas kong nung araw, pinaglalaban natin yan eh. Pero ngayon, baliwala na ito eh. Baboy na baboy na. Alam niyo kung alin? Yung pera ng OWA, yung pondo na yan, kahit na sinong Herodes sa gobyerno, sa totoo lang, hindi mo pwedeng gamitin ang perang yan sa anumang bagay na walang kinalaman sa kapakanan ng OFW. Katulad yung ginawa sa sandok na ginawa ng PhilHealth sa pera dyan ng OWA. Para ibili, sa pilitang ibili ng PhilHealth card. Hindi ba? Di ba isang malaking corruption yun eh. Anomaly yun eh. Graft yun. Mga kaibigan, graft. Ngayon, halimbawa, yung OFW, documented. Di ba? Ibig sabihin nun, legitimate ang pag-alis niya, ang pagpunta niya sa bansang pagtatrabahuan niya. Ang kahulugan nun, dumaan siya sa proseso. Ano ba prosesong isa dyan? Nag-ambag ka ng butaw doon sa OWA. Nagbayad ka ron. Yung OWA, trust fund yan. Hindi yung bayad yun sa gobyerno, kundi kung ano yung ibinigay sa OWA ng isang umalis na legitimate contract worker, yun ipinagkakatiwala para maipon. Katunayan nung unang panahon ni Marcos, alam niyo ba? Nung itayo yung Welfare Fund Administration, yun ang pangalan pa niyan dati. Alam ba ninyo ang contribution ng OFW hindi po nanggagaling sa bulsa ng OFW. Nung nawala na lang si Marcos, naging ganon ang sistema. Nababoy. Kasi nung panahon ni Marcos, nung itayo yung, tinan ninyo, sino walang hiya? Si Marcos o yung sumunod sa kanya? Diyan makikita ninyo kasi yung OWA na yon, kinokolekta yon sa mga employer. Ang nagbibigay ng kontribusyon sa OWA, nung itayo ni Marcos yan, yung employer. Kinakaltas yan sa employer, hindi sa OFW. Ngayon, OFW na pinagbabayad dyan mga kaibigan, hindi ba? O ngayon, halimbawa, umalis yung OFW, yung legal, yung lehitimo, ang pag-alis. May nangyari ngayon sa kanya, mga kaibigan. Kailangan mapauwi siya o tulungan siya. At sa pagtulong sa kanya, kailangang gumamit ng financial. Kukunin sa OWA, okay yun. Wala tayong problema ron. Repatriation, pwede yun, OWA. Mga kaibigan. Pero, kung yung Pilipino, nagkaroon ng problema, illegal naman siya.
Hindi siya legitimate na OFW pero nagtatrabaho siya ron. Nahuli ngayon siya. Gusto na siyang pauwiin. Tutulungan niya ng gobyerno. Kahit na siya legal, yung legal at saka yung illegal, parehong may responsibilidad doon ang gobyerno. Ang hindi lang tama doon, yung gagamitin mo, yung pera ng OWA doon sa illegal. Kasi hindi siya contributor eh. Hindi siya kasama sa nag-aambag doon sa OWA, sa pondo ng OWA. Kung illegal siya. Kasi kung illegal ka, hindi ka dumaan sa proseso. Isa sa proseso yung ikaw magbibigay ng kontribusyon, mga kaibigan. So, hindi ka entitled doon. Pero, not necessarily, hindi ka rin entitled sa suporta ng gobyerno. Entitled ka sa suporta ng gobyerno. Kung meron dapat gastusin sa'yo, yung national government natin ang gagastos sa'yo. Hindi yung pera ng OWA, mga kaibigan. Kasi yung trust fund yun hindi ka kasali ron. Di ba? Ibig mo sabihin pag yung Pilipino napahamak sa ibang bansa, hindi nakikilos ang gobyerno para tulungan sila. Tanggalin nyo na yung mga embassy natin. Yan ang isa sa purpose na kung bakit nga tayo may mga embassy. May mga consulate tayo May mga konsulada para mag-assist sa mga kababayan nating Pilipino. Kaya yan illegal, kaya yan ay legal. Hindi nawawala ang responsibilidad ng gobyerno para sila tulungan. Ganon yun sabihin niyo sa akin kung mali ako. Di ba? Yan ang katuturan Naglagay tayo ng mga embassy natin sa iba't ibang bansa. Dahil meron tayong mga kasunduan dyan. Meron tayong consulate. Hindi niya. Isipin mo, gagawin mo yan sa isang kilalang tao. Mga kaibigan. Alam mo na, intensyon Alam naman natin lahat, tanggapin natin ang intensyon Gusto silang ipahiya. Diba? Dahil sila ay naghain ng kaso. Para lalo ka mapahiya, ang gagawin, yung paggamit mo ng passport na hindi naman illegal, yun ang question Illegal ba yung paggamit ng passport? Hindi. Ngayon, dinidepensa ni Locsin na yun daw, pag canceled na sa mga passport, diplomatic passport na naibigay sa mga dating diplomats, mga kaibigan, tatanggalin na. Hindi naman daw labag sa batas yun. Hindi labag sa batas. Pagpalagay natin. Pero yung ginawa ni De Rosario, hindi rin naman labag sa batas yun mga kaibigan. Kaya nyo lang nasabing, kaya lang naman natin alamang diplomatic passport holder sila, sapagkat may nangyari. Kung wala nangyari, kakansilahin nyo ba yung mga passport na yan? Hindi. Yan ang maliwanag dito. Ina-avoid ng ating gobyerno ang pagtupad sa kanilang mandate, sa kanilang responsibility. Huwag nating itrato na pangkaraniwang issue, maliit na issue. Hindi maliit na issue yan. Kamukha nun sa Recto Bank, hindi maliit na issue yan. Magsasalita ba yung malalaking bansa dyan kung maliit na issue yan? Mga kaibigan, pinalalaki? Hindi pinalalaki yan. Kasi wala na tayo sa panahon ni Magellan at saka ni Christopher Columbus.
Nung panahon kasing yun, wala pang Coast Guard, wala pang Navy, wala pang immigration, mga kaibigan. Di ba? Wala pa mga batas dyan. Wala pa mga maritime laws. Wala pang mga UNCLOS. United Nations, ano ba yan? Law of the Sea? Ano yun? Convention, Law of the Sea? Yun. Wala pa noon. Ngayon meron mga kaibigan. Di ba? Subukan natin. Tayo naman gumawa nung ginagawa nila. Hindi naman first time yan ano naman kaya magiging reaction naman nila? Mga kaibigan. Whether sinadya yun Del Rosario o hindi pwedeng talikuran ng gobyerno ang kanyang responsibilidad sa kanyang mamamayan. At maliwanag ang konstitusyon natin. Ano nakalagay sa konstitusyon? Hindi mo naman pwedeng ikulong ang tao o i-discriminate ang tao dahil sa kanyang political belief. Di ba? Kaya nga itong mga isang pagkakamali naman nung panahon ni Cory, nirecognize yung communism, ideology ng communist dito sa atin na malayang ma-exercise. Sa pag-aakala natin na pagka ganun na tinanggap na sila sa society, sa lipunan natin, magbababa na sila ng armadong pakikipaglaban sa pamahalaan. Dadaanin na nila ito sa mga propaganda na mga doktrina. Parang religion, gano'n, di ba? Ideology. Bilang political, nila yung belief, mga kaibigan. Wala yan Kaya yan, dilawan. Kaya yan ano pa kulay niyan? Mga kaibigan, may responsibilidad ang gobyerno natin. Walang pakialam dyan yung political affiliation or political belief ng isang tao. Kung siya, doon niya gustong maniwala sa dilawan, kisiyoda. Doon siya, hindi mo pwede siya sagkaan. Yan, di nalalaman ng mga idiot yan. Magbasa kayo kasi. Magtanong kayo sa iba. Meron palang ganun sa Tama. Kaya nga nakakapag-exercise kayo ng political belief nyo kung sino gusto nyo paniwalaan Ganon din yung ibang tao. Hindi mo pwedeng kondenahin yan. Yung mga tao na mayroong sariling paniwala sa politika. Pwede kayo magpalitan ng magdiskurso, magdebate. Pero pag talo ka, huwag kang lilipat ng ibang issue. Tumahimik ka na lang. Diba? Dito hindi. Para mahalatang di niya alam yung sinasabi niya, pagka naipit siya, iibahin niya yung issue. Meron pa nga dyan na may personal Diba? Sasama na, pati pamilya. Hindi na maganda yun. Hindi na maganda, mga kaibigan. Kasi yung parang pinalilitaw dito, sa akin lang tong pananaw, para ba pagka iba na paniwala mo, wala na rin pakialam sa yung gobyerno. At binibitawan nila ang kanilang responsibilidad na nakaatang sa kanila para sa proteksyon ng Pilipino. Hindi pa nga, meron pa rin provision sa konstitusyon Kaya hindi pwedeng kondenahin ang sino man sa kanyang paniwala, sa kanyang political affiliation, mga kaibigan.
Ano yun? Yung equal protection clause sa Constitution natin, mga kaibigan. O, hindi ba? Lahat ng Pilipino, mamamayang Pilipino, Kwan, may karapatan sa due process of law. Ganun o yun. Yun yung nasa saligang batas natin, yung equal protection rights. Yung pantay-pantay na karapatan, lalo sa batas. Yan ang hindi pwedeng malabag. Nilalabag natin yan, pinaiikot natin, para masabing hindi natin nilalabag, babaguhin natin ang sistema, tatanggalin mo yung kwan. Hindi, wala naman sa amin yun Unang-una, mga kaibigan, di naman kami makikinabang kung diplomatic passport sila. Ang sa atin lang, wag nating talikuran yung responsibilidad ng gobyerno. Gagawa tayo ng ibang dahilan, pero wag mo takasan yung responsibilidad mo. Yun nga ang example na binibigay ko sa inyo. Halimbawa, isang OFW, dalawang klase yan Meron lehitimo, merong hindi lehitimong OFW, yung undocumented. Mga kaibigan. Ibig mo ba sabihin nyo, pag yun nagka-problema, hindi na pwedeng tulungan ng gobyerno? O wala nang responsibilidad ng gobyerno na tulungan yun? Hindi. Meron. Pilipino yun Yung passport niya nga katunayan, Pilipino siya. Di ba? Kaya nga, ito sa ibang bansa, nawala mo passport mo, di ba? Ano gagawin mo ngayon pag nawalan ka na ng passport? Pupunta ka dun sa consulate o kaya embassy. Kasi pag may embassy tayo, may consulate yun. Di ba? Katulad sa Hong Kong, meron tayo dyan, embassy? Hindi, consulate, di ba? Bakit? Embassy natin nandun sa China. Extension niya nung ng embassy. Mga kaibigan. Katulad sa Amerika, isa lang ang embassy dyan. Nasa Washington. Tapos may mga consulate siya. May consulate siya sa San Francisco kung saan maraming Pilipino, di ba? Ganun yun So, ngayon, nawalan ka ng passport. Anong gagawin mo? Di ba pupunta ka ron? I-report mo. Nawala passport mo. Hindi lang yun ang pakay mo. Kasi hindi ka pwedeng walang passport. Wala ka ng kuwanon. Bibigyan ka ng either dalawang bagay yan. I-issuehan ka ng panibagong passport or mandated yun Mandato ng ng mga embahada natin yun. Nabigyan ka ng travel document para ikaw ay makabalik dito sa bansa. Mga kaibigan. Kung pabalik ka lang naman ng bansa, nawala yung passport mo, ang purpose ay makauwi ka na ng bansa, travel document, one way nga lang yun One way travel document. Di ba? Ano tawag mo ron? Di ba obligasyon? Di ba mandato? Di ba responsibilidad ang tawag doon? Bakit dito kay Del Rosario parang ayaw nilang kumilala ng responsibilidad nila? Di ba? Teka, bakit nyo ginawa yan? Wala namang violation na ginawa yan. May violation ba siya ron? Pwede yun. Kung halimbawa, pugante siya rito, lisoriano siya rito, fugitive, criminal. Papasok siya ron. Pwede siyang i-hold kung gusto nila. Karamihan pa nga ng mga tumatakas ditong pugante, dyan dumadaan Sa Hong Kong, nakakapasok Itong walang kaso, nakapasok, hindi pinapasok.
Anong kalokohan yan? So, nasan doon? Yun ang hanapin natin. Nasan ang responsibilidad ng gobyerno natin doon? Kaya ano pa man yan, kaya may intention siyang political. Di, napahiya siya. Pero, not necessarily, ang gobyerno ay nawawala na ng responsibilidad sa kanya. Maaring may intention siya. Parang nabasa ko pa nga parang sinasabi niya na ganun yata na talaga sinadya niya yun para testingin niya mga kaibigan Hindi naman ginagawa yan, di ba? Dati nga dito, ang daming nagsisipag-rally, di ba? Laban sa Amerika. Ginawa ba sa kanila yan pagdating nila sa Amerika? Hindi naman Yung iba nga masama pa nga nagrarally laban sa Amerika. Nung makapasok ng Amerika, humingi ng asylum. Di ba? Yung mga lumalaban nung kay Marcos. Yung mga nagmumura kay Marcos, tsaka nagsasabi, tuta ng kano. Yan. Mga kaibigan. Nung makapunta ng Amerika, ganun ba ginawa sa kanila? Hindi naman Bakit? Mga kaibigan, kasi kung ano, ibang usapan yun. Wala naman sila nilalabag na batas doon Tsaka, lalo ang Amerika, kumikilala sila sa freedom of expression, freedom of speech. Mahalaga sa kanila yan Kaya doon wala kang mababalitaan, pinatay na journalist Hinaras na journalist, wala Mga kaibigan. Yung si Moore ang apelyido. Nakalimutan ko yung first name. Di ba nung nakaupo si Bush, yung anak na Bush. Yun, banat ng banat yun. Mga dokumentary, nakasalubong niya inabangan niya pa man din si Bush minsan sa isang, isang lugar Dumating si Bush doon, nakita siya. Sabi lang sa kanya, get a job. Ni Bush. Galit sa kanya pero hindi siya inaharas. Dito ba yun, magagawa mo yun? Di tinadyakan ka ng security rito. Di ba? Mga kaibigan. Nagpakita pa siya ron, tinatanong niya pa si Bush. Kasi yun yung more, isa sa mga binabanat niya nung kay Kwan, di ba, ano ba si Bush? Republican yan di ba? Democrat yata siya magkaiba sila ng Kwan, political affiliation, political belief. Pero, nananatiling siya mamamayan ng Amerika. Alam mo pa ginawa nun, doon ko nga nakilala yun, napanood yun sa mga documentary na ginawa niya. Pinagkukumpara niya, binabanatan niya yung universal healthcare nila sa Amerika. Di ba sumama na rin ang healthcare sa Amerika? Kinumpara niya, binabanatan niya yung administration ni Bush. Dahil doon sa issue na yon, ang ginawa naman itong Moore na ito, nagpunta kung saan bansa. At sinaliksik niya yung mga sistema ng healthcare sa iba't ibang bansa. Canada, malapit sa Amerika. Sa Europe, nagpunta siya. Kaya nagkaroon tayo ng konting impormasyon, di ba? Dahil napanood natin yun. Na doon sa Europe pala, halimbawa, nagpagamot ka, Kwan, re-resetahan ka. Kung ano yung inireseta sa iyo, halimbawa, yung gamot na yon na inireseta sa iyo
para i-consume mo para sa ilang buwan. O, halimbawa, naresitahan ka rin para sa ilang araw. Alam niyo ba, bayad nung kung maging gaano katagal man yung kasi, kung halimbawa, twice a day mo inumin ng gamot, inumin mo yung for 6 months, halimbawa, twice a day, halimbawa, gano'n, di ba? At saka yung iinumin mo ng short lang, ang ilang araw lang, pareho lang ang bayad. Alam mo ba yon? Ha? Pag dinala mo yun sa butika, 2 pounds lang ang babayaran mo. Kay marami yun, kay konti yun, 2 pounds. Pareho lang. Magbabalik ako pagkatapos po ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on Facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Itong PhilHealth natin. Naalala ko na yung pangalan ng Moore, ang apelyido, na dating gumagawa ng documentary. Umiikot kung saan-saan yun, sa Cuba, di ba? Kaya doon nalaman natin, napakaganda ng sistema ng pagpapagamot doon, mga kaibigan. Kasi mahirap lang na bansa yung Cuba. Pero ganun din, walang binabayaran. Meron pa nga sa France yata, yung pinuntahan nung si Michael Moore na yun. Kalahin ninyo na-aksidente siya. Doon nabali yata yung kamay niya. Hindi ko alam kung nagtumbling siya sa karsada o basta nabalian siya ng kamay. Hindi ko alam kung, hindi ko na matandaan kung yun sinadya niya para siya makapagpa-ospital. Amerikano siya, di ba? Ibig sabihin, foreigner siya, hindi siya mamamayan ng France. Di inadmit siya sa ospital. Ngayon, nung pagkatapos na siyang i-discharge na siya ng ospital, dinischarge na siya, pinapunta siya sa cashier. Nakalagay, cashier. Mga kaibigan.
Di ibig sabihin ano maiisip mo kung cashier yun? Magbabayad ka, di ba? Hindi pala ganon. Kaya ka pala pinapupunta sa cashier, bibigyan ka ng pamasahe. Ha? Kung mamamayan ka ron. Halimbawa, taga malayo kang probinsya, na ospital ka ron, tatanungin, saan ka umuwi? Doon malayo pa sa ganung probinsya. Ganun ba? Ito pamasahe ron, kukwentahin. Ito pamasahe mo ron. Bibigyan ka ng pera. Mga kaibigan, para ka makauwi. At hindi lang yun. Ano ba trabaho mo? Tatanungin ka. Tatrabaho ko rin sa kwan ganun ba? Hanggang kailan mo gustong pumasok ulit sa trabaho mo? Ha? Lalagay para maibigyan kita ng certification at ito'y dadalin mo sa trabaho mo. Excuse ka. May excuse sleep, mga kaibigan. Kung gusto mong sabihin, 2 buwan, lalagay nila ron. 2 buwan. Kaya kahit hindi ka nagtatrabaho, pasuswelduhin ka. Kita ninyo? Ngayon, itong PhilHealth natin na puro walang yari ito, mga kaibigan. Alam nyo kung sa totoo lang, kung nangyari ho yan, kung ito si Duque, nasa Amerika at siyang namumuno ng ganyan doon, yung healthcare na yan, mga kaibigan, nakakulong na yan. Maniniwala ba kayo? Sa sinabi doon sa mga, binalikan lang naman ni Senator Lacson yung dati niya mga pinaggagawa Katulad nga yung pera ng OWA, di ba? Pinakialaman yan para magkaroon ng pondo yung PhilHealth. Walang pinagkaiba sa mananakaw ni ERAP nung presidente siya. Ang ginawa ni ERAP noon, meron siyang crony, kanya rin yun yung BW Resources na kumpanya na inirehistro sa stock exchange. Para magkaroon ng public offering, di ba? IPO, ano ba ang tawag doon sa IPO? Mga kaibigan. Ano yan magbebenta ka ng share, di ba? Shares of stock. Isinali sa stock market. Pero ang totoo, ano yung planado yun? Gagawin nilang justification na makapagnakaw sa gobyerno. Doon nakulong si ERAP Doon siya nahatulan Di ba yung presidente nun, yung Dante Tan? Hanggang ngayon, hindi na bumalik dito yun Tumakbo na yun. Simula nung bumagsak si ERAP, di ba? Nakatakbo yun Balita nun, tatago yun sa Australia Ngayon, eto, anong ginawa ni ERAP? Yung pera ng GSIS, tinawagan niya yung presidente. Yun ang naging testigo laban sa kanya. Presidente ng GSIS at presidente ng SSS na pareho niyang inilagay sa pwesto. Tumistigo sa kanya, yung dalawang yun, sa paglilitis sa kanya sa kasong pandarambong, mga kaibigan. Idiniin siya noon. Iisa ang testimonya nung dalawang yun. Ang testimonya nila, pareho silang kinausap ni ERAP. At inutusan sila na yung pera ng GSIS at SS, tigli 500 milyon na pondo. Di mahigit 1 bilyon. Mahigit 500 milyon Ibili ninyo ng sapi doon sa BW Resources. Yun ang utos sa kanila ni ERAP. Sa testimonya nila yan, sa Sandigan Bayan, mga kaibigan. Binili nila ng share
sa BW Resources para yung share nung tumaas yung BW. Ano ginawa? Winidraw nila yung pera. Kasi itong BW Resources, pinaglalagyan ng stock doon sila sa pangalan ni ERAP, sa pangalan ng mga crony ni ERAP, kasama nga yung tatay ni Alan Peter Cayetano, di ba? Si Rene Cayetano. Nabukos siya. Samantalang nung impeachment labang kay ERAP, kasama siya sa nagpapa-impeach. Tapos binulgar, yung pala, tumanggap din siya ron kay ERAP. Yan ninyo. Ang ginawa, nung mataas na yung share dahil bumili na ng Shopee doon yung SS, GSIS, para makuha yung tiwala ng publiko, di ba? Na bumili rin ng shares doon dahil mabilis ang pagtaas. Mga kaibigan. Nung ilagay yung share doon sa pangalan nila ERAP, ng mga crony niya, ang halaga pa lang 5 centimos yata isang share. Ilang pun libo kung lagyan sila ng share doon, baka milyon pa. Share, nilagyan sila ron. Nangyari yan sa Japan noon, nakulong yung nag-resign yung prime minister noon. Kalimutan ko na yung nasa Japan ako noon Nung i-announce yung resignation Nasa airport ako sa Narita, pabalik dito. Lahat ng TV Ang daming television sa Narita. Meron pang yung tindahan ng electronics, appliances. Kalahin mo, lahat ng TV ron bukas. Kahit saan ka pumunta, may TV. Bukas lahat. Si Takeshita, nagbibitiw sa tungkulin. Dahil na-iskandalo, kamukha yung ginawa ni ERAP dito. Ginaya nila yun mga kaibigan Meron din nagtayo no? Ganon. Pinaglalagyan ng sapi, mga members of the parliament. Kasama yung prime minister. Nag-resign. Mga kaibigan. Dito hindi, pinatalsik. Di ba si ERAP? Di binili. Nung tumaas na, dahil marami ng bumibili ng sapi, naloko na nila. Nung mataas na, isip mo from 5, tumaas, ang taas talaga Ang ginawa, pinag-withdraw na yung pera. Isip mo, walang puhunan yun At saka kung halimbawa, ikaw, nagkaroon ka ng puhunan. Doon, 5 centimos lang ang puhunan mo per share. Halimbawa yun umabot na 10 piso. Isip mo, yung 5 mo, magiging 10 piso na. Ilang buwan lang, mga kaibigan. Ano nangyari, mga kaibigan? Nung mataas na winidraw. Di bagsak ngayon. Ang natangay, ito hindi na naibalik. Kaya kapag tatakay ang gobyerno yung gobyernong sumunod kay ERAP, bakit hindi na ipabawi? Bagay kung kay GMA, naipakulong si ERAP Di ba? Naipakulong dapat yung sa panahon ni Panot, pinabawi nila yung ipinababalik kay ERAP. Yung mga ninakaw niya, kasama yun sa pinababalik kay ERAP. Ano ba yung GSIS? Hindi ba pera ng mga empleyado yan sa gobyerno? Ano ba yung SS? Hindi ba pera ng taong bayan yan? Mga kaibigan? Isipin ninyo yan, walang naibabalik si ERAP hanggang ngayon. Pinayagan pa na muling makatakbo. Yan ang question Magtaka kayo.
Nagnakaw yan, ha? Diretsahan, nakaw. Ikinanta siya nung presidente, tsaka nung dalawang presidente, GSIS at saka SS. Yung isa, Arellano, hindi ko matanda kung saan yun eh. Mga kaibigan. Di ba? Ngayon, kung sa Amerika po, ito bibigyan ko kayo kasi may nakakwentuhan ako. Ikinuwento sa atin. Di ba sa Amerika ngayon maraming nagtatayo ng home care. Nag-aalaga ng mga matatanda, di ba? Mga mamamatay na. Pero yung iba, yung talagang matanda, ang nagbabayad pala dyan, meron pala mga home care na nagbabayad ay gobyerno. Siguro sa pamamagitan ng kanilang halimbawa, yung PhilHealth, may kamukha ng PhilHealth, di ba? Nasagot yung pagbayad sa ganon. Gobyerno, state insurance. Mga kaibigan. Napakahigpit pala niyan. Malaki ang kita, di ba? Maraming maraming nainganyo na mag-aral dito ng caregiver, bilang caregiver, nung mabalitaan nila na ang laki ng isinusweldo po ng mga nagtatrabaho na nag-aalaga ng mga matatanda ron. Ngayon, mga Pilipino, alam niyo naman, mabibilis yan. Nagsipagtayo rin ng nakita nila yung yung potential na madali sila yayaman, nagtayo ng mga home care. At isa rito, nakausap natin. Alam mo, Anya, maganda ang kita sa home care. Kaya lang, lintik ang pagod mo dito. Halos wala ka nang itutulog. Bakit? Sa sobrang higpit ng gobyerno ng Amerika, mga kaibigan. Kaya sabi niya inaamin ko, maganda ang kita, pero parang gusto na rin daw niya na itigil na. Kasi hirap na hirap sila sa pagtatrabaho. Halimbawa, ganito di merong nakakompine sa'yo, pinahalagaan sa'yo. Talagang susubaybayan ka ng gobyerno. Yung iyong pagpapatakbo, pati yung pag-aalaga mo sa mga pasyente, susubaybayan ka ng mga yung mga siguro parang social worker nila o kaya yung mga representative ng state insurance nila, mga kaibigan, susubaybayan ka At sama-sama raw, hindi mo malalaman kung kailan ka bibiglayin ka, laging pabigla-bigla. Meron daw gigisingin ka hating gabi. Pupunta para bumisita, bisitahin yung pasyente mo. Kakausapin yun. Mga kaibigan, kung sino man yun, na representative. Tatanungin, anong kinain mo ngayong araw na ito? Kumusta ka naman ang kalagayan mo rito? Ganyan, mga kaibigan. Hindi pwede rin yun, dadayain mo. Lolokohin mo yung Halimbawa, meron kang trabador. Na nurse, mga ganon. Hindi pwede yung nandadaya, nagbabandiklak, dinadaya yung bandiklak. Di ba? Dito maraming gumagawa niyan. Yung sasabihin, pumasok. Tapos, wala pala siya ron. Bakit? Lumabas Mga kaibigan nagpapabanjing-banjing. Sasabit yung yung negosyo. Pag kami gumagawa ng ganon. Mga kaibigan. Napakahigpit sa madalit sabi.
Kaya ito nangyaring ito, hindi pwede yan doon. Ito mga binulgar na ito, mga dialysis, mga kung ano-ano, lahat ng sakit sa buhatan yan kaya nila nagawa yan Tapos ito si Duque, matagal nang nangyayari sa panahon niya. Naging presidente siya ng PhilHealth. Tapos sasabihin niyang di niya alam yan. Ha? Ilaglag na kaya niyo sa building yan. Ha? Doon sa pinakamataas na floor. Mga kaibigan, dalhin niyo ron. Hulog niyo na lang yan. Mag-aantay pa tayo na investigasyon dyan. Wala na mangyayari dyan. Mga kaibigan, sa dami ng kwartang na nasandok na dyan. Isipin ninyo, mga kaibigan. Ano ho? Doon talaga sa Amerika, pinangangalagaan yung pera. Ha? Hindi yung, pera ng gobyerno, once na yan, gumawa dyan yung mga home care, naku, pati sila makukulong. Mga kaibigan, kulong na kaagad sila. Wala nang kesyo-kesyo. Ha? Doon ka magpaliwanag pag nililitis ka na. Diba? Paliwanag mo yan sa hukuman, wag sa amin. Pag nakakita, nasilipan ka na, dinadaya mo. Sipin mo, kaya nga sila nagtayo ng mga home care na ganyan. Ang kadil nila dyan, yung gobyerno. Sigurado ang bayad sa kanila. Pero sinisiguro din ng gobyerno ng Amerika na yung binabayad nila ay napupunta sa tama. Nagagamit sa tama. Wala kayong karapatang waldasin ninyo ang pera ng taong bayan. Iyan ang sa Amerika, mabigat mga kaibigan Napakabigat. Kaya kung doon po nangyari yan, ito mga clinic, well-made. Kulong yan. Ito, nakalaya na, di ba? Nagpiyansa na. Lahat yan, sama-samang makukulong ho yan. Kung doon sa Amerika. Yan, yung kapa. Ha? Mga kaibigan. Kahit ano pa sabihin ninyo, kahit lupasay pa kayo sa karsada, yung mga miyembro niyan, abay pagka kayo, pag binali ng gobyerno yung batas, napaburang kayo. Dahil lamang sa pakiusap ninyo, hindi pwede yan. Babaliin na niya ng batas. Na pagtutularan, masamang pagtutularan, mga kaibigan. Isipin ninyo kuha ka ng 5,000, babalik sa'yo 30% iman. Bibigyan ka 30% iman. Hanggang kailan? Mga kaibigan, hanggat may nakukuha silang investor na naglalagay ng pera sa kanila, magagawa nila yun. Tapal-tapal ang tawag dun. Para sa akin, tatapalan nito, kukunin sa bagong biktima. Tuloy-tuloy ang biktima pasok So, paikot-ikot, tapal dito, tapal doon. Ilang beses lang yun. Isang araw, wala na yan. Di ba kamakailan lang, nabasa ko, meron din gumagawa niyan, ganyang scheme, tumakbo na Kasi masusunod na sila rito Nasunog na yung kwan Kumbaga, nabisto na Kaya bago sila matunton, tumakbo na, mga kaibigan. Yung pakiusap nito mga taong ito, nakikiusap sila para sa kaswapangan nila. Di ba? Swapang kayo Ano kayo? Hid-hid. Wala, bawal ho yan. Relihiyon, tapos ganyan ang transaksyon. Relihiyon, Biblia yan. Nangaral, ganyan. May worship service.
Eh hindi, dito puro pera umiikot dito eh. Oh, relihiyon ba yan? Katarantaduhan yan. Ha? Kaya pinagagawa nito mga taong ito, mga ano-ano, mga nagrarally pa. Kaya nakakatawa mga Pilipino, mga kaibigan. Para mga Mickey Mouse. Ha? Sa Amerika, isa lang Mickey Mouse eh. Dito, sandamakmak. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Jacinto Color, steel roofing. You can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing. High quality. Delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Delivery. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Batiin ko muna si Eric Cruz ng Las Vegas, Nevada, mga kaibigan. No? Salamat sa iyong mga magaganda sinasabi sa pakikinig sa ating palatuntunan. Ay, by the way, mga kaibigan, noong Biyernes, naging panauhin natin si Ginoong Engineer Ismael Abiso. Alam po ninyo, sangkaterba ang natatanggap kong PM sa Messenger. Nagtatanong ng iba't ibang mga katanungan kung paano makakabili nung kanyang mga gadget para sa mga karamdaman, mapangalagaan ng ating kalusugan. Sabi ko nga sa inyo, nung Biyernes, bago kami nag-program, kasi siguro 2 minutes bago yung program, ako dumating dito sa programa. Dinatnan ko siya dyan, di ko expected yung dating niya na yun. So, wala naman tayong kundi in-interview natin siya. Alam nyo, habang nag-uusap kami, binigyan niya ako ng tubig. Yung bottled water, yun yung yun yung, anong tawag doon? Ano nga tawag doon? Yung alkaline water. Alam niyo, hindi ko pa napansin Hindi ko napansin kung ano yung epekto. Pagkatapos ng programa, kumain kami sa labas. Kasama yung may bahay niya, anak niya. Tsaka may bisita ako nung isa pa, broadcaster na taga doon sa gobyerno. Ngayon, eto di marami kami nakain. Hindi ako nakaramdam na napansin ko nung gabing yon. Ang mga naramdaman kong kakaiba. Hindi ako nabusog, hindi ako bloated, dami namin nakain. Pagkatapos, naghiwalay na kami pagkakain, siguro mga past 1 o'clock yun. Ito naman bisita kong isa, nagkape kami dahil para makapag-uusap kami. Makapagbalita, matagal kami hindi nagkikita Broadcaster yun, hindi ko muna babanggitin pangalan. Ngayon, natapos kami mag-usap, past 2.
Siguro mag-2:30 na nun. Yan. Alam nyo, doon ko naramdaman na iba ang pakiramdam ko, mga kaibigan. Gumaang ang katawan ko. Nung gabing yun, mabigat eh. Parang ngayon, mabigat na naman ang katawan ko. Noon, mabigat ang katawan ko. Nag-iba. Alam nyo, nakatulog ako alas 8 ng umaga, the following day. Nagising ako alas 12 ng tanghali. Abay, ang sigla ng katawan ko eh. Hindi ho yun yung katulad ng dati. Na hindi mo ako mapapabangon ng ganong oras dahil ang mangyayari, sasakit yung bato ko. Pagka hindi ako naka 8 oras na tulog, para masakit ang bato ko. Ngayon, di ibang-iba. Nung alas 2 ng hapon na yun, 2:30, kausap ko ulit si Mr. Abiso na magkikita kami sa isang lugar. Magkita kami. Pinaliwanag niya at may dala siya mga gamot na binigay sa akin. Pati yung mga gadget, pati yung tubig. Pinainom niya ako ulit ng tubig doon. Kako, itong tubig na to. Ang dami ko naramdamang kakaiba rito. Yung kape, yung asim ng aking sikmura, ang panlasa ko maasim. Dahil sa kakakape. Ngayon, nung uminom ako noon, nawala, mga kaibigan, nawala yun. Samantalang, nung gabi nga na nanggaling sila rito, nagkape pa kami nung kasama kong isa, marami na inom namin kape. Wala ko naramdaman hanggang kinabukasan eh. Napainom ulit niya ako kinabukasan ng isang tubig. Ang haba ng ng lakas mo. Hindi ako napapagod, mga kaibigan. Isipin ninyo yun. Nung maghiwalay kami, meron hong kausap si Mr. Abiso, ibinaba ko siya dun sa lugar na katatagpuin niya. Yung pala, yung katatagpuin niya, nakikinig dito. Isang milyonaryo na may karamdaman, na bypass na at maraming nararamdaman. Sumisikip yung dibdib. Sumisikip ang dibdib. Lalaki. Ang balakang. Kung ano-ano nararamdaman. Yung pala kausap niya roon. Hindi ko alam eh. Kanina na lang niya na ikwento sa pamamagitan ng messenger. Ngayon, ikinuwento niya kung paano niya tinerapi yung tao. At pagkatapos nun, minuto lang, 1 minuto pa lang, nawala yung sakit ng ulo. Pagkatapos ng ilang minuto pa, nawala na yung sakit ng dibdib at saka ng balakang. Sabi raw totoo pala yung narinig ko. At saka, ito, may magic? Nasabi pa raw, baka may magic yun. Ngayon, eto na ho, mga kaibigan. Ayaw na siya paalisin dahil siguro gusto ituloy yung therapy. Hindi pwedeng hindi siya umalis. Umalis. Ngayon ito, suggestion ko, dahil maraming nagtatanong sa atin, isang araw ho, iimbitahin ko siya ulit. Para, ayoko sa lahat ng panloloko eh. Alam niyo yan eh. Mga kaibigan. Ayoko sa lahat ng panloloko at hindi ako mag-i-endorso na lolokohin lang ang publiko. Kaya ko siya gustong anyayahan ulit para marami ang matulungan. Yun ang pangunahing purpose ko. Marami tayong matulungan. Ito kasi ang dami nag-message sa akin dahil nung makainom ako Sabado, ng Biyernes yun, di ba? Ikinuwento ko sa mga katropa natin yung aking naramdaman na yun. The following day, late Saturday,
Ha? Yung lakas ko naging kakaiba. Bumalik ako sa dati kong lakas mga kaibigan yung normal ngayon lagi mabigat ang katawan ko. Kaya kailangan ko yung tubig na yun, yung alkaline. Mga kaibigan, ngayon, naisip ko ganito. Ayan, si Dada, si Joey, yung asawa ni Dada, yung banda, nakatropa natin, The Rhythm of Three. Si Joey raw ngayon, paika-ika, madalas. Mag-alala, Joey. Ganito gagawin natin. Isang araw, aanyayahan ko muli. Dito si Mr. Abiso. Pero yung mga queries ninyo tungkol doon sa mga inaantay ko pa ho tungkol doon sa mga tinatanong ninyo, magkano, saan, paano pag-order. Hindi ko pa maasikaso masyado, pero iniintay ko ho yung sagot Ganito ang gawin ninyo. Ang gagawin natin. Isang araw, i-schedule ko ang pag-imbita kay Mr. Abiso dito sa programa natin. At kayo, siguro mula sa mga nakikinig sa inyo, lalo na itong si Mr. Prasdilla, kasi hindi ko medyo pasensya na kayo Hindi maganda yung mga sinasabi ninyo. Hindi nyo pa nasusubukan yung tao parang may lihim kang dating galit doon sa tao na hindi ko maintindihan. Bakit parang gusto mo sirain yung kredibilidad, panoorin? Ito, challenge ko sa inyo. Mr. Prasdilla, kung nakikinig ka, kung taga rito kayo, pag inimbita ko dito si Mr. Abiso, kung kayo may sakit, may nararamdaman kayo, sabihin nyo sa akin, at isa kayo sa iimbitahin ko rito, kung taga rito kayo sa Pilipinas. Kung hindi kayo taga rito, may kamag-anak ba kayo? Na merong nararamdaman sa katawan? Papuntahin nyo siya rito sa araw na i-schedule ko ang kanyang pagbisita muli rito sa atin. Alam nyo kung bakit? Kukuha ako ng mga 5 tao para mapatunayan sa inyo at yung sinasabi ko, yung kanyang, yung visa nung kanyang therapy. Mga kaibigan, ayan. Kukuha tayo mula 4 hanggang 5 katao. Kayo na mag-apply doon sa IPM nyo ko sa mga may gusto. Inanyayaan ko sana dito si Joey. Kasi kaibigan natin yan nahirapan lumakad si Joey. Isasama kita sa listahan. Si Joey Canyeja ng The Rhythm of Three. Kukuha pa ako ng 4. Habang nagpo-programa tayo na nandito si Mr. Abiso, tatanungin namin kayo ano nararamdaman ninyo. Pagkatapos namin kayo matanong, gagawin na niya yung therapy sa inyo. Para napapanood ninyo. Kasi ito lang ang kakaiba sa lahat. Alam niyo kung bakit? Ang paggamot na gagawin o therapy, hindi naman gamot, hindi naman siya. At saka ito tandaan ninyo, ang doktor, hindi natin minamasama. Mabuti ang doktor nagpakadalubhasa yan Ang problema lang, ang kaibahan lang, yung mga doktor, hindi nagsasaliksik yan Alam naman ninyo yan Nakadepende yan sa kung ano yung prevailing na gamot katapat na katapat ng karamdaman. Di ba? Halimbawa, napanood ko, wala pa ito, hindi niya ina-upload napanood ko, pinanood niya sa akin yung mga recent na napagaling niya sa pamamagitan ng kanyang therapy. Alam ba ninyo, puro karamihan yun na stroke, patay ang kalahating katawan.
Yun ang mga patay ang kalahating katawan, gaano katagal yan inaabot sa ospital o sa regular na manggagamot. Minsan nga, habang buhay na, patay na katawan nung kahit may maintenance eh. Di ba? Ang tagal bago ng recovery kung may nakaka-recover pa. Pinakamaganda dyan, therapy, dahil nung araw, meron ako nakilala na stroke, tumutulo laway. Pero yun, therapy rin yun eh. Ang ginawa sa kanya, sa kwento niya sa akin noon eh. Oh, ito therapy din eh. Pinakita sa akin ni Mr. Abiso yung mga actual na kuwan nila. Ginagawa yung therapy sa pasyente. Hindi na maigalaw ang katawan eh. Minuto lang, makikita mo, gumagalaw na. At hindi lilipas ang 1 linggo, makakalakad yung tao. Mga kaibigan. Eh mahirap ikwento nang hindi nyo nakikita. Kaya mas naisip ko, mas mabuti na kapag inanyayahan natin siya dito sa susunod, baka mag-imbita tayo. 4 hanggang 5 katao. Sino sa inyo may nararamdaman? Bibigyan namin kayo ng pagkakataon kasi hindi nga lang lahat. Bibigyan namin kayo pagkakataon. Ito, 5 katao. Pupunta rito. At dito gagawin na nakapapanood ninyo yung therapy. Sinadjust ko sa kanya, pumayag siya. So, kayo na lang ang antayin ko. At magtatakda tayo ng petsa para dyan. Okay? Umpisahan natin ang mga pagbati at pagbasa ng mga reaksyon. Si Jundi Valencia, katropa natin, nanonood po sa atin, si Raul Villanada, si Ami Canasdi, Imelda D, ayun, si Imelda D, si Colin Gavin, binabati natin sa kanyang panonood, si May J ng Japan, nanonood po, si Annabel Tashiro, ganun din sa Tokyo, Japan, isang jazz singer. Si Ledge Chulbo na isang musician. Si Lan Manawis ng Pangasinan, kung hindi po ako nagkakamali, nanonood sa atin. Si RJ Rivera, nanonood din po. Si Angelo Moral ng Ligao City, Albay, Bicol Region, nanonood po. Si Carmela Torres Balcos, nakatropa natin. Si Rafael Lito Joaquin ng Mandaluyong, nanonood din po. Si Levi Panahon, si Andres Bonifacio ng Michigan, nanonood din po. Si Noel Marquez, yan. Si Rudy Santos ng California. Si Yaba Dabaduds. Ayan. Si Yula Sotelo, isang musician din po, veteran musician, ay nanonood. Si Jerry Grad ng California. Si Rosita DC. Yan. Ayan, si Dada Magdalena Dumlao ng The Rhythm of Three. Si katropang Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Si Cam Maita Basilio ng Geneva, Switzerland, nanonood din. Si Lloyd Dantes Casal. Ang totoo pagkatapos na mapakinggan dito si Mr. Abiso, ang dami niyang natanggap na tawag sa kanyang numero. At maging sa atin nagtatanong. Yung tubig pa lang mga kaibigan sasabihin ko sa inyo, hindi na ako magbabitamins pagka nakabili ako. Bibili rin ako mga kaibigan Gusto ko magkaroon kasi makatutulong sa akin, lalo sa trabaho. Alam niyo, nung araw na yon, siguro may mga 4 na araw na yung singaw ko dito. Lumalaki. Ang sakit. Hindi natutuyo. Nung uminom ako nung gabi, kinabukasan, wala na Mga kaibigan
Yung mga nararamdaman ko sa katawan na wala eh. Yung sa tubig pa lang yun ha. Yung pa lang yung tunay na ano yun eh. Na alkaline water eh. Mga kaibigan eh. Si Lloyd Dantes Casal, nanonood din po. Mirna Guillermo, totoo po ang information nyo tungkol sa healthcare dito po sa amin sa USA. Ang 30-day supply and 90-day supply, hindi ko mapindot ito. Naputol yung kwan. Hindi ko mapindot yung Seymour. Ayaw eh. Pasensya. Si ano pala yun? Si Mirna Guillermo. O yun. Pag nawala passport, report lang sa consulate, ma-issue naman basta kabisado ang passport number at date. Yan. Binabati ko nga pala busy sa trabaho ngayon si Arlene Tañedo Varias ng Amsterdam, tsaka ang kanyang hubby, si Ramon Varias. Oh, yan si Ramon, pagpasyal nila rito sa Pilipinas, kukuha ko ng schedule kay Dr. Abiso. Okay, Engineer Abiso. Doktor na tuloy. Si Ana Aurelia Napalit Gabisay ng Tokyo, Japan. Nanonood din. At si Josie De Silva Ignacio ng Canada. Nanonood din po. Si Meme Dalmasio Lagdamen. Mirna Guillermo ayun. Si Mr. Lagdamen sa Connecticut. Si Marlon Nieto Relo, nanonood din po. Si Benji G is watching. Kaya ganyan lang presyo ng gamot kahit sa mga indigent o homeless. Medicare card lang hawak nila, binabayad ng mga putol eh. Hindi mapindot yung kwan dito, yung Seymour eh. Ba't kaya? Si Benny Supan ng Australia, nanonood po sa atin. Si Carolina Luge. Ganyan din dito sa Italy, Percy, maganda patakaran ng PhilHealth. Siguro ibig sabihin yung healthcare doon, mga kaibigan. PhilHealth tuloy na sabi ni Carolina. Si United Health Card Insurance ko ong Kaiza for diabetic, $500 plus 39 tablets. I'll pay $0 insurance plus coupon from stop and ano yun? Wala hindi tumuloy Si Noel Nunez ay nanonood din po. Si Ronald Jung from New Jersey. Kung dito ginawa ni Duque, ginawa dyan sa PhilHealth, bukod sa kulong siya, ano yun? Kung ano yung kasunod nun Pasensya na hindi putol hindi ko mapindot yung, may nakalagay, di ba Seymour para tumuloy yung kwan. Hindi ko na pinipindot ko, ayaw magkwan Si Luningning Mabasa Barawid. Si George Santiago, nanonood din po. Si Arnie Randolph Antonio. Kapersi, si Tanaka ata. Hindi, si Takishita. Si Tanaka ay nakulong yun. Si Tanaka. Si Kakui Tanaka. Hindi pa ako nakakapunta ng Japan noon. Nakulong yun. Hanggang ngayon yata, nakakulong pa yun. Pero tanda na noon. Isipin niyo, nagbiyahe ko 76. Nakulong yun kundi 74 75. Si Kakui Tanaka. Si JP Adisas ay, nga pala, nakakalungkot, namatay na si Jackie Magno, yung isa sa mga mahuhusay na jazz singer at dating membro ng ng circus band.
Alam nyo, naging panauhin ko yan sa live jamming. Naging guest ko pa yan sa isang organization kinaanibang ko dati. Huli kami nagkita, siguro mga 2-3 years ago, tumawag siya. Nagkape kami dyan nung nasa A-Tri Media pa. May A-Tri Media pa doon. Malapit doon eh. Meron siyang importanteng sinabi, kaya inanyayahan niya ako magkape dyan sa may Broadway. Yan. Yuli namin pagkikita. Alam niyo, mabait yan eh. Si Jackie Magdal, lagi nakatawa yan eh. Di ba? Kahit anong sinasabi ng tao, nakatawa yan. Tsaka mabait pakiusapan yan pagka naimbita ninyo. Hindi, walang cheche-bureche, walang pa-istar-istar, ha? Mga kaibigan. Nakikiramay ho tayo, kaya lang walang nagsabi kung saan ang kanyang wake eh. Ang alam ko kinremate eh. Si Ryan Enikose ng Tokyo, Japan, nanonood din po, ha? Si Mon Delgado, Danilo Aguilar, si Leonilo Baculanlan, Bishop Frank Mendoza III is watching. Si Arnie Randolph Antonio, madami ring kaso ng fraud ang mga Filipino care services sa Amerika. Siguro nga dahil yun yung sinasabi ko sa inyo, maigpit sila. Siguro nandadaya sila. At doon hindi naman totally malilinis ang ron eh. May doktor din daw doon corrupt, mga kaibigan. Kasi ang nag-endorse ng home care kung saan mo dadalhin yung pasyente, doktor eh. So, yung mga home care at the mercy ng mga doktor din. Di ba? Yung doktor, yung iba raw humihingi ng ng komisyon ng gaila, mga kaibigan. Marami tayo kababayan sa US at nagtatayo ng sariling home care. Sabi ni Kamaita. Si Ed Bansagales Peñaranda, nanonood din po. Si Baet Reyes, isang singer din to. Grupo rin ito. Gentleman. Nanonood po. Magaling din itong mga ito. Si Bina Rema. Umuwi na sana si Ingkong para makulong na siya. Hindi nga uwi dahil makukulong. May nagtanong sa akin, yan bang si Eli Soriano may asawa? Hindi. Siya mismo mag-asawa na siya. Ano yun? Sabi ko, di ba, ang kasarian niya, 2, lalaki tsaka babae. Di mag-asawa siya mag-isa niya. Hindi, sabi niya may kabit. Kabit niya yun, si Yuli. Hindi niya asawa yun. Ang asawa ni Eli Soriano, yung katawan niya rin eh. 2 sila eh. Isang lalaki, male and female siya eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, si Ulysses, yun eh, kabit niya yun. Mga kaibigan. Time clock namin yung fingerprint. Iba na ngayon eh. Moderno na kayo eh. Si Amelia Espiritu. Amelia Espiritu. Nakakalungkot na napakaraming corrupt dito sa Pilipinas. Grabe talaga. Si Robin De La Cruz, nanonood sa atin. Si Marlene Rojas. Si Ariel D. Kabawatan sa Singapore. Si Egay Tupas. Si Manny Cruz. Isa ring musician ito. Mga kaibigan. Ano ba banda ni Manny? Kalimutan ko pakiano mo nga sa akin, maalala natin, sa Olonga po. Jaybirds. Yan, Jaybirds. Yan. 2 silang Louie yan. Manny Cruz, Louie rin yan. Mga kaibigan, Louie Cruz. Ayan. Ang Bilao,
nabanggit mo si Duque, yung isang palapag ng gusali na pag-aari ng pamilya Duque sa Dagupan, nire-rentahan. Ano kaya rumerenta ron? Baka PhilHealth. Parang ano rin, parang si Erap. Kumpare niya si Binay, yung Pag-ibig, doon nag-opisina sa building ni Erap, mga kaibigan. Si Jesse James, nanonood din po sa atin. Si Rosemary Victoria, nakatropa natin at dating kasamahan sa jamming. Si Doc Ted, ayan, nanonood po. Si Joe De Lemos. Sir, uwi kami na asawa ko sa January, mayroong fatigue syndrome yung asawa ko, kaya papuntahin ka namin kung paano makabili. Pupuntahan ka namin. Hindi, kailangan schedule yan na ma-therapy yan, mga ganyan sakit. Mga kaibigan. Nasa abroad pala si Mr. Prasdilla. Mr. Prasdilla, baka may kamag-anak kami sakit bago tayo humatol sa iba. Huwag mo naman nating ngatulan dahil kung hindi doktor. Yung doktor, saan ba nakadepende? Sila ba mismo ang may gawa ng gamot na pinapainom nila sa pasyente? Di ba? Hindi naman. Sa mga pharmaceutical companies galing yan. Batiin natin si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang buong family Tado dyan po sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ang ating pong schoolmate dati, si June De Vega, nanonood din, si Alvin Iragel Pelarasio. Sir Percy, yan ang iniinom ko dito sa State Alkaline Water. True, maganda sa katawan yan. Pero pag ang nainom mo, Jerry Grad, yung kay Mr. Abiso, kakaiba yun. Maraming alkaline water dito eh. Kaya lang, iba ho yun. Hindi na ba't anong sarap mabuhay ng buo? Alex Espinosa Makalinaw, Joel De La Cruz, si Reynaldo Bonifacio ng Bandang Halimaw, Ronnie Dayo, Willie De La Cruz, Francia Morales Nunez ng New Jersey, siyempre si katropang Susana De Los Santos, si Nap Ferrer, Willie C, Dan Marino, Emilski Zapata Sablan, Ben Malaluan. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. So, lahat ng may kailangan na gusto magpagamot, i-PM po ninyo ako, hanapin niyo po ako sa Facebook, sa Messenger, i-message niyo po sa akin at kung ano ang inyong nararamdaman para yun ay masabi ko kay Engineer Abiso. Salamat po sa lahat ng mga nakinig ng ating palatuntunan. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa mga nanood ng ating pong live streaming, sa pangalan ni Braille ang ating technical director. Ito po, si Percy Lapid. Babalik po tayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga, Secretary Duque! Sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. This